Kaya naman pala nagkaroon ng mga galis-galis at sugat-sugat to si Aling LB dahil hindi naman pala siya naliligo ng 4 na araw. Ayon sa kanyang dating amo na si Mrs. Ruiz. Nako, mainit-init na balita guys. Mag-iinit ang ulo nyo at kukulo ang dugo nyo. Grabe na to. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon at magandang gabi sa ating lahat. Hello, 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 nagbabalik Genius TV. Wala nang patumpik-tumpik pa. Ayan, humarap na sa Senado yung asawa or amo ni Aling LB na si Mrs. Ruiz. Ayun na nga guys. Live ngayon sa Senado, September 5, 2023. Mag-iinit ang ulo nyo dahil hindi mo alam kung sino nagsisinungaling sa dalawa, si Aling LB o si Mrs. Ruiz. Mag-iinit ang ulo nyo at kukulo ang dugo nyo. Ihanda nyo na ang popcorn. Panoorin natin ito. Ay ang mag-asawang Ruiz. At sa akin pong pagkakalam, kayo po ay merong mga abogadong kasama ngayon. Sino po ang mga abogado? Ayun, nasa likuran. Pakilala kayo. Dito po sa Komite ng Senado, ang mga abogado po ay hindi nagsasalita but you are allowed to give advice to your clients. So, sino po ang mga abogado? For the record, gusto namin malaman ng komite ito kung sino yung mga abogadong narito. Comsec, alam mo ba kung hindi pa? Can you identify yourselves? Respectfully appearing, Your Honor, as counsel for the Ruiz. Identify yourselves. My name is Attorney Lorman T. Arugay. With me, Your Honor, is Attorney Aniceto Amugao, Attorney Ed Bungkin, and Attorney Ryan Mangulabnan, Your Honor. The committee recognizes your presence here. But again, per the rules of the committee, only the resource persons will be allowed to speak. You may give your advice correspondingly, but the committee will just recognize your clients in the persons of Mr. Pablo Ruiz and Franz Garcia Ruiz. And I would assume that mag-asawa po ito. So, marami pong katanungan dito. Padating din po yung mga ibang kasamahan namin sa Senado. Nagkataon lamang po na meron ngayong Senate Electoral Tribunal nakasabay, kaya wala dito yung iba na nag-indicate ng kanilang hangarin na magtanong. But with us is Senator Jinggoy Estrada, who indicated that he will be propounding some questions. Your witness, Senator Jinggoy Estrada. Thank you, Mr. Chair. Before that, I will still stand by my manifestation to issue a warrant of arrest unless otherwise they obtain a TRO from the proper court. You are referring, Your Honor, to the minor? Yes. Any word from your, before you proceed, Senator Estrada, any word from your Assistant Secretary for Legal Affairs? Identify niyo kung sino yung ASIC ninyo. Maraming salamat po, Senator. I've conferred with the legal officer of the Department of Social Welfare and Development, and according to USEC NED, maaari naman pong maimbita provided na ma-accompany USEC NED po, our legal officer po. Apelido. Yung Parang kilala. hindi kayo magkakilala sa DSWD. Sorry po, Senator, na ano lang po ako sa palayo ni USEC NED. Net, babae, lalaki? Lalaki po, Senator. Para ikaw nang baka cross-examine ko, ganun katagal mo nakakilala? Ano apelido niya, for the record? Undersecretary for Legal Affairs. Our Undersecretary for General and Administrative Services and the concurrent legal officer po of the DSWD. I'll submit the complete name po, Mr. Senator. But based nga po doon sa kanyang advice, maaari naman po nating maimbita provided that ma-accompany po yung bata ng kanilang parent or legal guardian and that the child or the children will not be exposed unnecessarily. We could also consider, Mr. Senator, yung definition po kasi ng child based doon sa Republic Act 7160 and Republic Act 1188 na sinasabi ko nga po, yung a child refers to a person below 18 years old of age and a person 18 years of age or older but unable to take care of oneself fully or protect oneself from abuse, neglect, cruelty, exploitation, or discrimination. So, I think, Mr. Senators, mahalaga rin po na ma-ascertain natin yung pong situation po ng mga bata in defining if these individuals are or should be considered a child or a minor. And likewise, Mr. Senators, we have to consider then yung mga protocols on handling children, especially if may mga gantong inquiries nga po or mga hearings dahil kinakailangan pa rin po nating protektahan at pangalagaan yung kanino pong best interest. We will abide by that.
Definitely the second child, who is 16 years old, the committee cannot issue the necessary notice for that child to attend. But for the 18 years old, tatanungin natin mamaya yung parents ko ano talaga yung edad nun. And we will need a written position, although that's part of the records now coming from the DSWD, concerning the motion of Senator Estrada. But so, Senator Estrada, we can proceed with the Ruiz couple. Again, your witnesses, Your Honor. Okay, itong mga lawyers nito, do you belong to one law firm? What law firm is this? We belong to AAC law firm, Your Honor, Amugao, Arugay & Co. It's a law firm based in Quezon City, Your Honor. Who hired you? Your Honor, Who hired you? I was hired, Your Honor. My firm was hired, Your Honor, by the Ruiz family, Your Honor, specifically Franz and Pablo Who is Ruiz. paying for your legal services? They've already paid for our acceptance fee, Your Honor, although I may have to state it on record, Your Honor, that considering that we are technically kababayans, Your Honor, we've given them some leeway with respect to our fees, Your Honor. Right. Ginang France, kaharap mo ngayon si Aling LV. Sinaktan mo ba siya? Hindi. Pwede ba tanggalin mo yung face mask mo? Di na ako magpapaligoy-ligoy pa. Good morning po, Your Honor. Hindi po. Saan ang galing yung mga sugat niya? Yung mga sugat niya po, yung tamad po siya maligo. Minsan inaabot ng apat na araw, 5 araw siya maligo. Tapos po, yung mga sugat-sugat po niya na yan, nakakamot niya po. Ibig mo sabihin, yung pagkabulag niya, nung nakita niyo sa x-ray, yung kanyang bungo, na deformed na yung kanyang ilong, dahil sa pangkamot, dahil sa pangangamot niya. Hindi po. Oh, Yung po yung pag-aaway nila magkakasama daw dun sa likod. Yung late ko na rin po nalaman, Your Honor, na nag-aaway-aaway pala sila sa likod kapag halimbawa magkakasama na po sila. meron, Aling LV, meron ba kayong kaaway doon? Wala pong kaaway doon. Wala ho kayong kaaway. Opo. Ang sinasabi kasi ng amo mong babae, na si Ginang France, yung sanhi ng sugat mo ay dahil sa pangangamot mo raw. Hindi po yung totoo. At nag-aaway-aaway daw kayo nung magkakasama doon. Nung mga Hindi kasamahan po. mo doon. Hindi po. Your Honor, yung po yung at LB, alam mo yon nung ginamit mo yung gamit ni GM at saka pinasok mo sa kwarto kaya sinuntok niya yung gilid ng kaliwang mata mo. Alin? Diga at LB, alam mo po yon. You address the chair, okay? Oy, Alam na po yun. Hindi po yung totoo. Ikinakaila ni Aling LV yung sinasabi mo, France. Ginang France. totoo po, Your Honor, na yung kasamahan niya po ang nagsuntok sa kanya ng kanyang mata na kaliwang mata niya. Gawa po ng pinakalaman niya yung brief ng kasamahan niya tapos ginamit niya po yung mga gamit niya at saka ginawang basahan yung mga damit. Tapos, Your Honor, sabi nung boy namin na isa na yun, pinasok niya daw po siya sa kwarto. Wala din po kami alam, Your Honor, kasi po, gabi na po yun, nakasara na po kami, doon po kami sa kabilang kwarto nakatira. Sila po, magkakasama, 3 kwarto po. Paano siya nabulag? Nung pumasok po sa amin ng Ate LB, 2019, August 10, 2019, birthday po ng kapatid ko, pumunta sa amin ng Ate LB. Tapos po, nung August 11, nagsabi po sa akin ng Ate LB, pwede ka akong pumasok, sabi ng ganun, kasi wala akong matuluyan. Dahil sabi niya ng ganun, sa amin, hindi ako pinapakain hanggat hindi ako nagtitinda ng buko juice. Bakit ka kung wala kang pamilya? Sabi sa akin, sabi niya po sa akin. Di sabi ko po sa Ate LB, sige Ate LB, kung halimbawa wala ka mauwian, ikaw, sabi ko, pero subukan ko muna kung saan ka marunong, kako po. Tapos, Your Ang Honor, tinatanong ko, Ginang France, paano siya nabulag? Huwag ka na magpaligoy-ligoy pa, sagutin mo lang akong nung diretsyo. pagpasok niya po sa amin, medyo may puti na po yung gilid ng kanyang mata. Yung mga gilid na po yung mata. Pagpasok, nakita niyo yung picture niya? Yung bagong pasok siya? Nung may klipa yung buhok ni Aling LV? Your Honor, hindi naman po yan ang itsura ng Ate LB nung pumasok sa amin, Your Honor. Can we show that again, technical? Ayan. Buong-buo ang mata. Your Honor, ito po ang picture ng Ate LB nung pumasok sa amin. Hindi lang. Aling LV, ay, hindi niya makikita pala yan. Pwede natin tanongin, nung pumasok ka noong 2017, nakakita ka pa, 2 mata? Opo. Malinaw na malinaw po ang mata ko. So, kailan ka nabulag yung kaliwa? Yung kaliwa ko po, dahil sa kanila, sa pagsusuntok po nila.
Yung kanang mata, kailan nabulag? Nauna yung kaliwa, tapos sunod yung kanan? Opo. Kasi ang sinasabi ni Mrs. Garcia Ruiz, Franz Garcia Ruiz, medyo maputi-puti na raw yung mata mo nung pumasok ka sa kanila. Hindi po totoo yun. So nakakita ka pa noon. Opo. Ano yung litrato pinapakita mo? Your Honor, pumasok po kasi ang Ate LB po sa amin, hindi 2017. 2019 po, August 11, 2019. Oh. Ito po ang itsura ng Ate LB nung pumasok po sa amin, Your Honor. Kailan siya pumasok sa kanila? 2017. 2017. Oh. Your Honor, ang 2017 po, nasa barangay 6 kami. Ang 2019 po, nasa barangay 7 po kami. Pero kanina, sinabi ni Ma'am Lisa na nakita raw niya, yung litratong ito, yun ang daw unang pagkikita nila ni Manang LB. Siguro maayos pa, nakakita pa. Opo, nung, Sinabi ni Ma'am Lisa under oath kanina. opo. Ang, Sabi na opo. ang itsura po ng Ate LB nung pumasok sa amin, yung mata niya po, medyo may puti-puti na po yung gilid ng mata niya. Ngayon po, kaya po nagkaroon siguro ng damage dito sa gilid ng kanyang kaliwang mata. Gawa po nung pag-aaway nila nung isang boy namin. Late ko na rin din po nalaman na ganun nga po. Pero nakita ko nung pinag-usap po silang dalawa, ba't ka ako may ganyang ka, Ate LB? Nag-away po kami, sinuntok po ako ni GM, sabi niya po. Gano'n rin siya kadalas suntukin ni JM? Hindi ko naman po sila, Your Honor, nababantayan kasi doon lang po ako sa unahan na nagtitinda. Assuming totoo yung sinasabi mo, o anong ginawa mo bilang amo? Pinagharap ko po silang dalawa, bakit mukha ko sinuntok ang Ate LB? Sabi niya po, paano ate, ginamit niya lahat ng gamit ko. Pag uwi ko dito, lahat ng damit ko ginawa niyang basahan. Sabi, hindi lang po yan ate, hindi lang ako nagsasabi sa inyo, pinapasok niya rin ako sa kwarto. Tinadyakan ko pa nga yan, nung pinasok ako sa kwarto. Ba't ngayon ko lang ako nalalaman yan? Ano Ate LB, ang masasabi mo dyan? Ay, sorry, GM, sabi niya, hindi ko na ulitin. O ikaw, ano naman ang ginapat, ginanon mo naman sinuntok. Sabi ko po, Your Honor, dapat hindi mo ako sinaktan ng Ate LB. Sabi ko po, Ate LB, sorry. Naghingi po siya ng sorry sa Ate LB. Narinig mo yun, Aling LV? Sinungaling po sila. Hindi po yan totoo, sinungaling. Anong totoo? Totoo po, sinusuntok po ako. Ni JM? Opo. Pati si JM? Opo. Pati si JM? Pati po yan si Ate Franz. Teka muna, sa Senator Estrada. Ano ba ang sinasabi mo kaya? JM o GM? May GM ba? General Manager o yung JM? Ano ba yun? Si GM po yung boy namin yun. JM, yung boy. Sinuntok ka rin? Opo, parehas po sila ng amo kong babae. Bakit ka sinusuntok ng JM? Utos po ng amo ko. Your Honor, hindi po totoo yun. Kasi si GM po, may gusto po siya kay GM. Sa katunayan nga po, pati yung bubong po namin, sinunog ng Ate LB dahil nagsisilo siya doon sa isang tindira po namin. Alam mo, Aling Franz, sana huwag ka nang gumawa ng kwento. Gumagawa ka lang yata. Your Honor, yun po yung totoo. Hindi po ako pwede magsinungaling sa inyo. Kung Ibig gusto mo sabihin, yung kanyang itsura ngayon, bulag, nakita mo naman yung kanyang x-ray o MRI, na talagang maraming na-deform sa kanyang katawan o sa kanyang muka. Magagawa ba ng isang tao lamang? Yun po ang hindi ko po alam sa kanila, Your Honor. Kasi po, iwalay po kami ng tulugan sa kanila dahil meron po silang 3 kwarto na magkakasama. Pagkatapos ko po galing sa simbahan, Your Honor, ay sa tindahan, Your Honor, maghapon pa ako nakaupo doon. Pagkatapos ko po, nagugas ako katawan, napasok na po ako ng kwarto namin, Your Honor. Hindi ko po alam kung anong nangyayari sa kanila. Lalo po, Your Honor, ay lagi din po kami sa biyahe mag-asawa. Tuwing makalawang araw na sa biyahe po kami. Assuming nakita mo na nag-aaway, kung totoo talaga yung sinasabi mo na nag-aaway yung JM, whatever, hindi mo man lang pinagamot sa ospital? Hindi mo Your man lang Honor. pinasa sa ospital? Ang ginawa ko po sa Ate LB nung, kasi ang nangyari lang po baga, Your Honor, dito lang po baga po ay Sundin mo ko, dinala mo ba sa ospital o hindi? Hindi po, Your Honor. Kasi po, ano lang siya, para baga po siyang sugat lang dito banda sa gilid po ng mata niya. Yun lang po ang nakita Di ko. ba dumudugo? Sabi nga ni Aling LV, dumudugo kanya mata. Hindi po, di kung dumugo po, dinabulag na po sana agad-agad dito ng mata niya. Kung dumudugo Bulag po. na nga ho bulag na. Your Honor, hindi ito lang po kasi yung nangyari sa kanya, Your Honor. Kasi yung kanyang mata nung pumasok po, may puti-puti na po yung mga gilid ng mata niya, Your Honor. Pero ito pong larawan dito sa harap natin na sinabi ni Ma'am Lisa na nakita niya noon, hindi naman ho ito itsura ng bulag. Hindi nga po, Oh, pero may may puti-puti. may puti-puti, Your Honor, yung gilid po ng Hindi mata ka naman niya. doktor, para mo masasabi may mga puti-puti na ano. Kasi, Your Honor, Ayos ang itsura niya na pumasok siya sa... Your Honor, hindi po yan ang picture ng Ate LB. Maayos ang itsura niya. Pati yung si Ma'am Lisa,
nagpapatunay na maayos ang itsura niya. Your Honor, may picture po kami nung pumasok ang Ate LB sa amin kasi kasama namin yan kapag nagbi-beach kami, kapag naggagadiring ang family namin, kasama po namin For yan. purposes of fairness here, can the committee secretary retrieve a copy of that picture for record purposes? Tingnan mo, kunin mo. Let the record show that, ano mo na lang, screenshot and then kunan mo litrato para may record tayo. So, pwede nyo ipakita yung larawan pinapakita niya. Pwede naman nating ipaano yan ipa-forensics yan kung kailan kinunan yan Kung bago lang yung larawang yan o 5 taon na yan o 1 buwan pa lang. So, pakita mo, records will show that Mrs. Franz Garcia is trying to secure the picture which she alleged was taken when LB Vergara was employed. Hindi pa makita, Mrs. Garcia, yung gusto mong ipakita kay Senator Estrada kanina, hindi mo na makita ngayon? Alin yung litratong yun? Na nasa beach, may puti-puti ang mata, so it is taking you quite some time. Comsec, dala mo yung cellphone mo, Comsec, kasi kukunan mo ng screenshot para isang kuhanan na lang yon. So, we're giving the Comsec several minutes to retrieve his cellphone para kunan mo na lang to form parts of the records of this case, of this hearing. So, nakita nyo na yung litrato na gusto nyo ipakita kanina kay Senator Estrada na gusto nyo kanina, minamadali nyo si Senator Estrada na may litrato na gusto nyo ipakita. Ngayon, gusto na natin makita talaga yung larawan. Ano ba yung cellphone? Is that the cellphone of the resource person or the cellphone of the lawyers? Parang iba na. Yung pinapakita mo, get the picture from the cellphone of Mrs. Garcia Ruiz. Hindi na makita yung litrato? Your Honor, pinorward ko po sa aking lawyer kanina. Pinorward niya. Hindi, yung gusto mong ipakita kay Senator Estrada, Po. sana makita na ng... Comsec, kunin mo na ng litrato para ma-compare natin. In the spirit of fairness, we are trying to secure the photo that you are trying to show a while ago, that you tried to show a while ago to Senator Estrada. So, hindi pa nakikita? Oh, cellphone mo. Kaya, may date naman yan lalabas naman ang date dyan. At saka na makikita kung kailan yan kinunan. Tapos na, Comsec? Mr. Chair, habang hinintay natin na ma-flash sa screen, Aling Franz, Ginang Franz, Please proceed. Yes, Your Honor. ano ba trabaho niyo at kinabubuhay ninyo? Magtitinda lang po. Naglalako ng mga gulay sa mga bukid, Your Honor. Tapos Tapos tindahan lang po. nakakapag-hire kayo ng mga magagaling na abogado? Mga kalugar lang po namin, Your Honor, tsaka mga parehas na Ilocano, Your Honor. Ano? Mga kalugar lang po namin dahil parehas kaming mga Ilocano, Your Honor. Nakita lang po namin na pina-refer sa amin si attorney. Tinignan namin, namili po kami. Ngayon, ang pinili po namin, yung mga Ilocano po na katulad namin. Talaga lang, ha? At random, namili lang kayo ng mga abogado na kababayan mo? Opo. Oh, hindi naman yata kapanipaniwala yung sinasabi mo. Unless merong nag-i-sponsor sa inyo, nagbibigay siya ng abogado. Wala May po, kaya. wala po, Your Honor. Dahil sa itsura nitong mga abogado mo, mukhang magagaling. At mahal ang mga serbisyo nito mga ito. Pagkababayan naman. Kung talagang ang hanap buhay nyo lang ay nagtitinda Opo. ng isang tindahan sa probinsya, I don't think, hindi naman sa minamaliit ko kayo. Paano kayo naka-afford na bayaran itong mga lawyers na ito? Your Honor, maliit lang po ang singil nila sa amin kasi kalugar po ng aking asawa. Kalugar po sila. Kano? Magkano? Konti lang po. Magkano nga? Kung talagang alam niya yung kalagayan ninyo, sitwasyon ninyo sa buhay ninyo, di dapat pro bono yan. Opo, konti lang po. Magkano nga yung konti? 100,000? 200,000? 10,000 lang po ang binibigay namin. Pinulungan ka na kasi ng abogado mo eh. Hindi po. Yun po ang totoo. Okay. Ito yung Aling Tasing. Yan ba yung mukha ni Aling LV? Ha? Kamukha po. Kamukha. Opo. Hindi siya yan. Titigan mo maigi. Siya po yan, siya po. Kailan kinunan tong picture? Siya yan.
Wala naman pong bulak siya. Walang bulag. Hindi. Kailan tong picture na ito? Yung picture na yan, Your Honor, is February 4, 2020. Birthday po ng nanay namin, 60 years old ng nanay namin sa San Jose po yan. 2020. Maayos na maayos sa itsura. Opo. Ha? Ano yung sinasabi mong puti sa mata? Nasa, Ang gilid po ng kanyang mata, Your Saan? Honor. Meron ba? Meron po yan sa gilid po, ng mamuti-muti sa gilid ng mata. Meron po yan. Dok, ano sa ng puti-puti? Dok, doktora. Your Honor, pwede ko po makita yung picture. Oh. Kasi, hindi po, pwede ko po Hindi, yung mismo. kasi, The actual. para po Siguro Comsec para. Meron ba? I don't think that's quite significant dito sa picture. Napakita mo kay doktora. Aling Tasing, siya yan, ha? Siya yung kapatid mo, si Aling LV. Your Honor, parang wala naman pong mga white opacity, Your Honor. Ano yung sinasabi mong white, Franz? Mismo yung doktora nagsasabi, wala naman ng kagalos-galos. Oh, alinis-linis. Your Honor, yun dito po sa gilid ng ganito niya, may mga maliliit na pong puti-puti, Your Honor. Pwede ba close up, doktora, yung picture? Nakita ko na po, Your Honor. Wala naman po, Your Honor. Hindi ko naman po nakakita yung white. Your Honor, dadalhin ko na lang po yung original niyan. Although, Your Honor, of course, I cannot really say about the white opacity na sinasabi niya because it's better po na yung description ko po kasi ng white opacity is through a slit lamp. Although, ngayon po kasi, Your Honor, grossly, kita po talaga yung white opacity ngayon because of the injury. But yung sinasabi niya po kasing puti-puti, maybe po baka ibang whitish opacity yon, baka arcosinilis, na normal. Baka lang po arcosinilis. Usually po parang may white ring, no? Yung bilog ng mata natin na black, usually may white ring siya sa side, no? As in literal po na white, no? Usually naman po because of increased cholesterol po sa pasyente, but it's not from the injury po, Your Honor. If yun po yung nakikita niya. Okay. Aling Franz, Ginong Franz, tukol sa sweldo. Ayon kay Aling LV, hindi niyo mo raw siya pinapasweldo. Your Honor, pinapasweldo ko po ang Ate LB. Mula nung pumasok sa akin ng 2019, nung pumasok isang araw sa tindahan po sa loob ng palengke, kasi isang araw po, Magkano sweldo mo sa kanya sa isang buwan? sa isang buwan po, nung pagkatapos ng isang araw, bali, start po ng August 12 po yun, 5,000 po ang monthly. Kasi po pandemic po yun, Your Honor. Ano? Pandemic po kasi yun, Your Honor. Ano? Pandemic. Pandemic? Opo. 5,000. Opo. Yan, kailan? 2019 po, Your Honor. Kasi 2019 po nagsimula ang Ate LB sa akin na masukan, Your Honor. Hindi po 2017 eh. Pandemic po natin nagsimula Marso 20, 2020. Opo. Opo. So kung 2019, wala pa akong pandemic na. Opo, papasok na po ng pandemic yun. Yung time na mahina na po ang bintahan nung time na yun. Ang pandemic natin ay March 2020. Sa amin po ay March 14 yata nangyari yung sa amin nun. Tapos, hindi, wala pa yung Wuhan. Itong mga doktor naririnig, hindi pa natin naririnig yung Wuhan noon. Noong 2019. Di ba? Wala pa noon yung Wuhan. Kaya hindi pa pwedeng sabihin na noong August 2019 ay may COVID na. Wala pa ho. Parang nag-start po parang December. Meron nang nare-report na Na po namin. naririnig na. Pero nung dineklara ng World Health Organization, hindi po ako doktor, 2020 na. 2020 na po. Oo. Yes po. So wala pa Ma'am Franz, wala pa hong COVID noong August 2019. Wala pa ho noon. Teka, Mr. Chair, Aling LV, pumasok kayo 2017. Tama ba yun? Opo, totoo po yun. 2017, August 7. Doon sa pamamahay nila France. Opo. Tapos, ang sinasabi nitong amo mong babae, na 2019 kayo nag-umpisa magtrabaho. Ano Hindi Totoo. po. August 7 po. Ano naging trabaho niyo sa kanila? Yung pong sabi niya po, doon na lang daw muna po ako sa kusina, pagluluto muna daw po. 2017. Opo. Your Honor,
Ang 2017 po namin, sa kalsada po kami, Your Honor. Doon po kami nagtitinda, kubol-kubol lang yun. Yun yung nabanggit ng Ma'am Lisa. Nasa gitna lang po kami ng kalsada ng 2017, 2018. Ate LB, nung pumasok... 2015 daw yun, sabi ni Opo, Ma'am Lisa. 15, 16, 17, 18, nandun po kami sa kalsada na yun, Your Honor. Ate LB, nung pumasok po kayo sa akin, diga po ay nasa barangay 7 tayo, Ate LB. Ate LB, O yung tanong sa Opo. sa chairman, hindi ho. ay, sorry po. Oo. Your Honor, nung pumasok po ang Ate LB sa amin, ay nasa barangay 7 po kami, Your Honor. May mga mayor's permit po ako, Your Honor, na magpapatunay na magkaibang barangay 7 at barangay 6. Till 2015 to 2018 na barangay 6 po kami sa kalsada po, Your Honor. Kaya ang Ate LB 2019. Pero nagtrabaho sa inyo si Aling Elvin. Hindi mo pa siya kilala noong 2017? Hindi po, Your Honor. Hindi po, Your Honor. Paano nangyari yun? Aling Elvi, hindi ka pa raw kilala ni Ginang France noong 2017. Kilala na po ako niyan. Nandun na po siya sa may sa pesto namin, sa tindahan. Yung pong sinasabi niya, nagtinda po kami sa Tianggi-Tianggian ang tawag namin. Nasa kalye raw. Opo, sa Tianggi-Tianggian po yun. Tuwing umaga po, na madaling araw, pumunta na po kami doon. Ano ginagawa mo, Aling Elvi, doon? Minsan po, sinasama niya po ako sa Tianggian. Tapos, Nagbubuhat po ng paninda ng mga gulay-gulay. paninda nila. Opo. Tapos po, Tapos po, yung tuwing tanghali po, ibabalik namin po doon sa may tindahan namin. Sa pesto. pinapasweldo kayo? Hindi po. Ang sabi, pinapasweldo kayo nung simulang 2019, 5,000 lang, 5,000. Hindi po Sa totoo. buwan? Hindi po. Pero itong 2017, kahit kailan hindi kayo pinasweldo. Opo, buhat. Kahit 2019 beyond, hindi kayo pinapasweldo. Opo. Kahit isang kusing, wala kayong natanggap? Wala po. Totoo ba yan? Before you proceed, Senator Estrada, meron po ako nabalitaan, Aling LB, na nung kayo ay lumipat na sa Batangas City, galing nung kayo ay nakaalis sa Mindoro, pumunta ng Batangas City, merong pagtatangka na ang iyong dating amo na isuli sa'yo ang isang pitaka na nagkakahalaga ng 20,000 pesos na hindi mo tinanggap. At dahil sabi mo, wala ka namang pera. Totoo yun? Totoo po yun. Wala po akong pera kahit singkonduling. Wala po ako natatanggap na sweldo sa buhat sa kanya. Hindi, pero pinadalang ka raw nakakalimutan mo raw yung pitaka na may 20,000 pesos. Totoo ba may 20,000 pesos ka? Wala po. Hindi po totoo yun. So anong ginawa mo nung binibigyan ka ng pitaka na naiwan mo daw? At pinasoli mo ba? Pinasoli mo yung pitaka? Hindi mo tinanggap? Hindi po. Mrs. Garcia Ruiz, totoo ba na meron kayong pinadala na 20,000 nung nakaalis na sa Mindoro si Manang LB at pumunta na ng Batangas City? Pinahabol niyo yung 20,000 at di umano pinasabi niyo na may nakalimutan kang pitaka rito, may laman 20,000 piso at hindi tinanggap ni LB dahil hindi nga daw siya nasweldo. Totoo ba yon? Your Honor, nung ibinalik na po si Ate LB sa kanila, sabi ko sa Mr., dalhin mo na rin yung gamit ng Ate LB, total na sa pamilya niya. Kasi po, Your Honor, may tira pa pong sahod ang Ate LB sa akin na 20,000. Sabi niya sa akin, kapag alis na ako, tayo sa kakukunin. Ari po, listahan, Your Honor, ng mga lumang notebooks na mga bali ng Ate LB. Ang mga listahan ng kanyang mga pinasahod sa kanya. May pirma? Listahan po ng mga kasama niya kasi, Your Honor, hindi baga po ako ang naglilista ng mga kasamahan nila ng mga nagabali, yung kasamahan din po nila. So, teka, balikan ko with the permission of Senator Estrada. Balikan ko. So, totoo na nagpahabol kayo ng pitaka na may lamang 20,000 pesos. Tapos mga damit niya po, Your Honor, na naiwan sa amin. Nasa 20,000 pesos. To. Opo, Your Honor. So, pinasoli sa'yo, hindi? Hindi po ipinaharap ng pamilya niya si Ate LB. Ang sabi daw po, na doon siya sa isang kapatid. Yun ang sabi. Kasi, tapos ang sabi daw po, sa kanya nakunin, isa ka na yan, sabi daw po ng ganun. Hindi siya pinakita sa amin. Nasaan na yung pitaka? Daladala mo ba dito, yung pitaka? Wala po, Your Honor. Nasaan na yung pitaka? Nandun po sa bahay, kasama ng mga gamit niya. Sa Mindoro po. So, nasa inyo? Opo, sa Mindoro. Nandun din yung 20,000? Opo, kasama ng gamit. Doon sa perang 20,000, ano ang laman ng pitaka? Wala na po, tsaka mga damit lang po. Yun. Kasi, Aling LB, ikaw, may pitaka ka ba talaga? Po? May pitaka ka? Opo, yung panlalaki po na parang batik po. Nasaan na yon?
Tinapon na po nila yon yung mga kasama po ng mga gamit ko noon. Ayun. So, yung bang pitakang sinosoli sa iyo ay yung pitakang panlalaki o ibang klase Hindi ko na po pitaka? alam yun, hindi ko na Hindi po mo nakikita. Kasi Ma'am Garcia Ruiz, pag ang tao po ay may pitaka, ay sa pagkakaalam ko, may kasama pa yung ibang mga bagay, may ID, mayroong mga larawan, pero yung sinabi nyo kanina, pitaka lang na pera ang laman. Wala siyang litrato kung Comelec ID o kung ano man. Walang ganon. Wala po, Your Honor. Dumating po kasi siya, wala siyang mga dala sa aming ganyan, Your Honor. Wala siyang identification card. Wala po mga dalang mga ganyan. Wala po, Your Honor. Kanina, may binabanggit ka na yung listahan na ginawa ng iyong mga kanyang mga kasama sa trabaho, yung mga bale. Pero kanina, siguro mga 1 oras na mahigit ang nakakalipas at naririnig nyo rin. At ito ay bahagi ng records ng pandinig na ito. Narinig nyo rin na sinabi ni Manang LB, na tuwing merong mababasag na plato, may mababasag na siguro tasa o kung ano man mga gamit sa bahay, ibinabawas, kinakaltas doon sa kanyang sweldo. At yun ba yung nililista nyo? Your Honor, ang nakakaltas lang po sa kanya dito, Your Honor, yung nabasag yung TV, tapos yung... Nabasag yung TV. Opo. Tapos yung cabinet lang ang nabasag niya, Your Honor, nalagayan ng plato na bagong bili. Tapos yung mga karne na nilalagyan niya ng hindi ka nais-nais. Nililista nyo yun? Nandito po, Your Honor. Hindi, Your Honor. Nandito po. Teka, Comsec, can you screenshot again? Can you take a photo of the screenshot of the list being shown by Mrs. Garcia Ruiz? May listahan. Ito yung mga kinaltas nyo. Ma'am Ruiz. So yung sa kakakaltas nyo, ibig sabihin, wala na siyang sweldo? Mayroon pa pong tirang 20,000, Your Honor, nung late na po, kunti na po ang binabali-bali niya. Tapos, Your Honor, may natira siyang 20,000. So kaya nagkaroon ng laman ng pitaka na 20,000 kasi yun yung balanse. Opo, yun po yung pira niya na natitira niya. Eh sino naglagay ng 20,000 doon? Yun po yung pira niya natira niya sa akin, Your Honor, pinapabigay ko na sa kanya. Kasi, Ate LB, alam mo yun, nasabi mo sa akin. Teka, yung bang pera na 20,000 ay tinanggap niya o nilagay nyo lang sa pitaka at pinahabol sa kanya sa Batangas? Ay, pinatago niya po sa akin yun, Your Honor, na tirang pera po niya. Sabi po kasi niya sa akin, Your Honor, ate, yung tirang pera ko, hindi ko na muna kukunin. Saka ko na kukunin kapag mag-alis ako. Eh, di ka po kinuha na po ng pamilya niya. Kaya pinadala ko na din po, Your Honor, kasama po ng kanyang mga damit. Tinapon niyo raw yung pitaka niya, sabi niya. Pati ibang gamit niya. Hindi po, nandun pa po yung mga gamit niya, Your Let the Honor. records reflect that the committee secretary was able to retrieve the list of the kaltas. Yung mga binawas. Hawak mo na, Comsec. Ito yung listahan, yung telebisyon, yung mga kung ano-ano na kinaltas nyo. Makinig kayo, Ma'am Ruiz. Makinig kayo sa akin. So, ito yung listahan na binigay niyo. So, pag inad natin lahat yung kanyang pinagtrabahuhan, doon sa iyong aligasyon na nagsimula siya ng 2019 at sa kanya namang claim na nagsimula siya ng 2017. Pag inad natin 5,000 a month in 1 year, ilan yon? Ilan yon? 60,000. Kung ilang taon yan, pag inad natin yan at sinubtract natin yung nabasag na telebisyon, nabasag na cabinet, ang lalabas na lang ay 20,000. Let the committee secretary is directed to mathematically compute the salaries, the total accumulated salaries of Manang LB Vergara. Kung ito ay 2017 o 2019, i-add mo lahat, ibawas mo ito. Fish, 140. Damit, 250. TV. TV, Ano? wala dito yung TV. Magkano kinaltas mo nung allegedly nakabasag siya ng TV? At paano niya nabasag ang TV? Your Honor, hindi pa po yan lahat kompleto yung listahan. Meron pa po kami doon. Sa sunod na lang po na hearing namin. Oh, sa pagkakaalam mo, sa pagkakatanda mo, magkano kinaltas mo ron sa ano? Sa TV. Sa TV? Parang 7,000 lang po yata yun. Ang kinaltas mo? Opo. Sa sweldo niya? So, 1 buwan at kalahati niya pagtatrabahuhan yung binasag niya, ganun ba? Kasi po At paano niya nabasag yung TV? nanonood po sila yung mga kasamahan niya. Tapos dumaan lang po siya. Nalaglag niya na agad. Parang ginanon niya lang po. Ito yan. Doon po sa may sala yun, Manang Your LB, Honor. tapos natin si Ma'am Ruiz. So, Ano? Nanonood po yung mga kasama niya, Your Honor, kasi marami nga po sila doon, Your Honor, na stay-in. Kumbaga, natutulog sila. Marami silang nanonood nung gabi na yon. Tapos, Your Honor, dumaan lang siya, nalaglag na yung TV. Paano? Dumalat? Nalaglag? Ay, yung wire nga po, Your Honor, na ano niya, nasagi ng Ate LV. Aling LV, sagot.
Hindi po totoo yun. Hindi po ako nakasira ng TV. Yung kasama ko ang nakasira. Siya ang magdamag nanood ng TV. Ako'y maaga pang tulog na at maaga nagigising. Bago natin taasan po man ng LB ang ating boses dito sa pagdinig nito. Huwag po tayo magagalit. Huwag tayo- Kinakaila ni Aling LV. Your Honor, meron naman pong mga testigo na magsasalaysay ng tungkol sa bagay niya yan. Kung halimbawa, kailan niya man, Your Honor. Siya po talaga ang nakabasag doon yun, Your Honor. Pero ngayon, tinitingnan ko, Senator Estrada, meron dito 17,366. Meron po dito 18,315. Kung gawin na natin ito yung mga bawas sa kanya, kahit 20,000 natin gawin each, di 40,000. Sa isang taon, 60,000 kamo, 60,000 minus 40,000. 20. Yung bang kaya naging 20,000? Meron pa po, Your Honor, na mga listahan pa po doon, Your Honor. Ito Listahan kasi na? ito, December, ilang taon to? 2019 lang po, Your Honor, sa akin pumasok ng August 11 yan, ay August 12 ang start niyan, Your Honor, kasi yung August 11, sinelduan ko po siya dahil sa loob siya ng palengke nagtrabaho, iba yung sahod nun. Ang start, Paano naging 20 August nakalagay dito sa listahan mo, December? Ewan kung malabo ang mata ko, December to January nakalagay, oh. ay yung total balance na lang po yan, Your Honor, na nakalagay, kaya nakalagay po dyan balance na ng 2019 is 10,700, Your Honor. Hindi naman po pati ako nagagawa niyan, Your Honor, kundi yung mga kasamahan po nila, Your Honor. So yung mga kaltas, yung mga kasamahan na rin yan gumagawa. Lahat po yung listahan na, Your Honor, hindi ko po sulat kamay yan, Your Honor. Sulat kamay ng mga kasamahan po nila. So yung mga kasamahan niya ang nagkakaltas para sa'yo? Hindi po, Your Honor. Yung mga halimbawa, yung mga nagpapalista siya, yan po, ginakaltas po nila yan dyan. Sila po tagalista. Bakit wala dito yung TV na basag? Nandyan po. Hindi ko makita. Comsec, na-compute mo na? Wala dito yung TV. Pitchel, nandito. So, kahit ganito po yung computation nyo, tingnan nyo, 2021 ito. Hindi po ito 2019, 2021. Yung listahan nyo. October 2021. So, babalik tayo dun sa tanong ni Senator Estrada. Pinasweldo nyo siya? Opo. Hindi raw eh. Pinasweldo po, Your Honor. Nasweldo kayo, Manang LB? Hindi po, buat noong nag-start po ako sa kanya, hindi po ako sinasweldohan. Your Honor, nasusildo po siya lalo't pag nasama sa amin sa anniversary ng Capitol. Kapag nalabas po kami, magkakasama po kami. May picture po kami yan na magkakasama kami Anniversary ng? ng Capitol po namin. Kasama po namin Ano po yan. yung Capitol? Ang fiesta po ng Occidental Mindoro. Kasama po namin nalabas yan, Your Honor. Teka, paano tayo nagpiesta noon eh? COVID nga, lockdown. 2021, Your Honor, kasama namin nalabas po yan, Your Honor. Ito pa tayo, COVID lockdown pa noon, pandemic. Huli na po ng 2021. Bukas medyo maalwan na po sa amin, Your Honor, ng 2021 po, Your Hulihin Honor. din ng pulis, bawal lumabas noon. IATF, ano ba noon? Max, anong tawag doon? Quarantine, anong tawag doon? MECQ. MECQ. Nakakalimutan natin yung salita, MECQ. Ano ibig sabihin ng MECQ? Modified Enhanced Community Quarantine. Ayun, yung modified ay bawal nga magdikit-dikit may espasyo sa paglabas ng social distancing, di ba? So nag-celebrate pa kayo? Your Honor, ano po yun? November 2021, Your Honor. Ay, MECQ pa nga. Medyo maalwan na po sa amin nung time na yun, 2021 eh. Ganun ba? Opo. Magagalit yung IITF sa Mindoro. Paano nangyari yon? So, continuing the line of questioning of Senator Estrada, nagpasweldo kayo, hindi? Pasweldo po, Your Honor. Pasweldo. Lumabas pa, nag-violate pa kayo nung COVID-19 quarantine protocol, self-protocol. Nakalabas pa kayo. Hindi na po, Your Honor. Bawal nga magbenta sa tindahan eh. Yung pagbenta nun online yung iba. May plastic po. Yes. Yung iba, naka-face shield pa eh. Opo, opo. Oo. Tapos kayo nag-celebrate sa labas. 2021 po yun, Your Honor, ng November. Medyo maalwan na po nung time na yun eh. Hindi medyo mahigpit pa noon. Medyo mahigpit pa noon. So lahat ng sinasabi mo, pinabubulaanan mo na wala kang ginawang masama kay Manang LB. Opo, Your Honor. Kung mayroon man, yung mga kasamahan niya po. Mga kasamahan niya, pumasok doon sa banyo ninyo at inuntog siya. Hindi ko baga po alam, Your Honor. Hindi ko naman po nakikita kasi nandun nga po ako sa tindahan. Paggabi po, nasa loob na naman po Pero ako. kanina yung pinag-uusapan, yung tindahan, malapit din sa banyo.
At rinig din yung nangyayari sa banyo. Opo, Your Honor. Ang sukat lang po ng tindahan namin is 11 feet and 140 meters. Napakalapit po, Your Honor. Kaya kung may sinasaktan po, maririnig po. Ang aming division po ay plywood. Rinig na rinig, Your Honor. Ang dingding po ng ang mga kwarto nila, plywood din po. Tapos yung sa likod po ng kwarto nila, Your Honor, daanan, iskinita. Dikit-dikit po, Your Honor, ang bahay. Dito po sa harapan, Your Honor, gasolinahan. Yung gasolinahan may fire exit na may butas na 2 ganyang kataas, Your Honor. Tapos yung tindahan namin open po doon na may gasolinahan din po sa kabila. Eh, yung sabitan ng karne, saan yun? Sa taas po ng palengke. Sinabit nyo raw siya doon. Your Honor, walang katotohanan po, Your Honor. Sa taas po ng palengke ang sabitan ng karne. Manang LB, may sabitan ba ng karne sa tindahan? May naiiwan po doon pag nagpakakatay po ng baka. Nag-aiwan po sila ng sabitan ng karni doon. Sabitan ng karne, ito ba yung bakal na parang letter J? Opo. Doon ka sinabit? Sinabit ka doon? Opo. Saan yun? Sa palengke o sa bahay? Doon po sa may kusina po. Meron din sabitan doon. Paano ka sinabit? Kamay lang po ng kasama ko. Sino nagutos? Si Ate Franz po. So paano? Nakatali ka sa lubid o sinabit ka doon sa damit mo? Mapupunit yon. Sa leeg po. Ha? Binuhat po. Pinuhat ka pasakal. Opo. LB. Yung pong boy namin, yung nagkatadtad ng karni namin. Ano pangalan? Si Ogie po. So, paano ka nagsabit? May tali ka sa leeg? May tali ka sa bewang? Paano? Wala po, binitbit lang po at binitin po talaga ako ni Kuya Ogie sa leeg na bakal. Upon instructions ni Ginang France? Sa utos ni Ginang France? Opo. Paano mo alam na nag-utos siya? Sabi po niya, ikaw nang bahala dyan, ikaw nang bahala dyan. Yun lang ang inutos ni Ginang France. Ikaw na bahala dyan, ikaw na bahala dyan. Ang ginawa sa'yo ni Ogie, isinabit ka rin sa, Sa karni, sa sabitan po ng karne. wala namang inutos si Ginang France na isabit ka doon. Wala po. Si Ogie lang. Opo. Sabi niya po, sige, bahala ka na dyan. Nakita ni Ginang France ang pagsabit sa inyo dyan. Nakita ba? Opo. Ano sinabi niya? Yun nga po, sabi niya, sige, bahala ka na dyan. Wala siyang ginawa na Wala po. nilan? Hindi po. Tumatawa pa nga po siya pagpasok niya doon sa loob. Papunta niya sa kwarto. Ganong katagal po yun nangyari? Ilang minuto? Ganong katagal po yun? Parang 3 oras po. 3 oras kayo sinabit? Sa 3 minuto lang po. Ulitin natin, 3 oras, 3 minuto. 3 minuto po. Nandun si si Ginang France. Nagpasok na po siya sa loob, sa kwarto. Pinagtatawanan ka pa. Opo, pagpasok niya po sa loob, nang pagpapasok niya sa kwarto, magbibis na. Okay, Aling LV, magbalik tanaw tayo. Ha? Kailan ka ba unang sinaktan ni Ginang France? Nung pong 2020. 2020. Opo. Bakit ka sinaktan? Yun nga po, yung pong laging sinasabi, yung nagnakaw, naglalagay daw po ako sa mga pagkain. Ano nilalagay mo sa mga pagkain? Yung Allegedly. mga bulbul po sa pagkain. Before you proceed, Senator Estrada, the chair would like to recognize the online presence of from the Office of the Chief State Prosecutor Richard Anthony Padulion. Nandiyan ka ba, sir? Good morning, Your Honors. Good morning, Your Honors. Yes, thank you, Your Honor. Good morning, Your Honor. Anong rango mo sa State Prosecutor's Office? I am the Senior Deputy State Prosecutor, Your Honor. Thank you for being online. Mamaya papaswear ka namin. Pero I hope you've been monitoring this proceedings. The truth of the matter, Your Honor, please, is that I was just informed just now to join online for Yes, just from the chair. Yes, Your Honor. Just the same, stay tuned and listen carefully to what is transpiring here today. I will, Your Honor. Thank you. Thank you, Your Honor. Senator Estrada, can I make a... Okay. Please. Before here, in our presence is Attorney Brenda Canapi, OIC Director, Region 4B, Commission on Human Rights. The Senate will tackle the budget of the Commission on Human Rights tomorrow, less than 24 hours away from the mandate of the Commission on Human Rights. Are you allowed to take cognizance of a case, even if no formal complaint was filed before your office?
Yes, Your Honor, we can conduct motu proprio investigation on cases, even Yes. without a private complainant coming to the CHR. This is a well-publicized case, very controversial. Has the Commission on Human Rights acted upon this motu proprio coming from you? Yes, Your Honor, we already conducted an initial investigation on the case, Your Honor. And the Commission on Human Rights Region 4B has taken jurisdiction over this. Yes, Your Honor. And you're proceeding with an investigation, parallel investigation. Yes, Your Honor. And when do we hope to secure a copy of your final report? We will speed up the resolution of this case, Your Honor. Because I will be asking this likewise tomorrow. If not me, Senator Estrada will take the cudgels for this committee when we tackle your budget tomorrow. So ito po ay pinatawag nyo na po lahat itong mga ito. Hindi pa po, Your Honor. Attorney Gambol just gave us the records this morning. So we need the records of the case so we can complete the investigation, Your Honor. So under your procedure, will you start from scratch or can the committee provide you with copies of the records here? Yes, we will appreciate, Your Honor, if we can have the records from this So the committee hearing. secretary is directed to provide the Commission on Human Rights copies of the records of these proceedings, including the transcripts. Thank you, Your So Honor. that will make life easier for the CHR. Thank you, The secretary Your is directed. So sana po, madaliin niyo po yan, Attorney Canapi. Yes, Your Honor. Yes. Senator Estrada, you can What, proceed. what is the status of the investigation right now? Are you in the final stages already? Not yet. We already conducted initial investigation kasi ipapasapi na po namin yung respondents, Your Honor. So, how long will you expect the resolution of this particular case? We will try within this month, Your Honor. Within this month? Apo. Saan po opisina nyo? We have a regional office in Quezon City po. Tayo. Wala po sa ito yung sinasabi ko sa Mimaropa, ba't nasa Quezon City kayo? We have a provincial office in Oriental Mindoro and Puerto Princesa, Palawan. What about in Batangas City? It's under Region 4A of the Commission. But under your own rules, you can co-locate and you can coordinate with Region 4B and conduct the investigations in Batangas City also Yes, Your Honor. for the convenience of the parties involved. Yes, Your Honor. Can we do that? Yes, Your Honor. Kasi malayo po yung Quezon City. Opo. Itong Pasay, itong Senado, nalalayo yung iba, lalo na yung Quezon City. Di ba? So I hope you can conduct your hearing in Batangas, the regional office, Region 4A. We can do that, Your Honor. Narinig nyo na ho. Siguro, Senator Estrada, you have the floor. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Your Mabalik tayo kay Aling LV. Aling LV, Po. tinanong ko sa inyo po kanina kung bakit kayo sinasaktan o sinaktan. Ang sabi niyo, ang sagot niyo sa akin, meron ka daw, allegedly, ang sabi mo, pinagagalitan ka dahil, sinasaktan ka dahil meron ka nilalagay kung ano-ano sa pagkain nila. Opo. Ano pa? Yung pong nagnakaw daw po ko Nagnakaw ka ng ng pera at ng relo niya. pera at relon yung ginang ng Opo. babae. Opo. Ano participation ng lalaki o asawa? Hindi naman po nag-aimik po yung lalaki, tahimik lang po. Pero alam niya nung lalaki ginagawa ng babae. Opo, pag lasing po, yung po, pag lasing, nananakit po. Pag lasing si lalaki, sinasaktan ka din? Opo. Paano ka sinasaktan? Yung pong, minsan po, sinatadyakan, hinahagis po ako sa sahig at binabato ng lamisa. Binabato ng lamesa. Opo. Nung binato ka ng lamesa, saan ka tinamaan? Sa mukha po. Sa mukha. Ilang Opo. beses ginagawa sa iyon? Isang beses po. Isang beses lang. Opo. Sa tagal mo na sa kanila, isang beses lang ginawa sa inyo. Paglasing nga lang po si kuya. Kaya nga, ilang beses nga siya nag-itcha ng lamesa sa inyo? Tuwing lalasing? Opo. Gano'n siya Marami po. Gaano siya kadalas malasing? Lagi naman po nag-ainom po yan. Gabi-gabi. So gabi-gabi ka iniitsahan ng lamesa, ganun ba? Pag mainit po ang ulo, Ano pa? Ano pa ginagawa sa inyo? yung pong sinasapok at tinatagyakan Saan ka tinatadyakan, Aling LV? sa tagiliran po sa buong katawan. Ano pa? Tapos po inuuntog din po sa pinto, sa dingding. Yung mga anak, ano ginagawa? Yung pong dalawang anak niya po,
Hinampas po ko ng hanger at ng sunturon at sinuntok po sa tagiliran ni Jerome. Yung Jerome, yung minor de edad. Opo. Ilan taon na anak mo? Ano? 16 po, Your Honor. Yung isa? 18, 18 pa lang po. Yung 18 Jerome, ka- ilan taon na? 16 po, Your Honor. Yung isa, ano pangalan? Danica po, Your Ayun Honor. isa ang pinapatawag ko. Dali mo na lang para madadala mo ba o mapapangako mo madadala mo sa susunod na hearing? No, you cannot talk. I'm asking you. Opo, Your Honor. Madadala mo? Opo. Oh, Aling LV. Oo. Ituloy mo yung kwento mo rin sa amo mong lalaki. Yun nga po, pag lasing, sinasaktan din po. Yun lang. Tinatadyakan sa muka. Merong sinasaktan ka ba sa muka? Wala po. Sa katawan lang. Ay, yung pong natamaan po ng lamisa yung mukha ko. Pagbato. Isang beses lang po nangyari. Marami na po. Panay lamesa ang iniitsa sa inyo? Opo. Laging lamesa? Minsan po, hinampas po ko sa likod. Hinampas ka ng Nabali nga po yung paa ng lamisa eh. lamesa pa rin. Opo. Kahoy. Plastic. Plastic. Nasaktan ka pa rin. Opo, yung sa likod. Gaano kalayo nung initsahan ka ng lamesa? Yung malayo-layo po ng konti. Okay. Ginoong Pablo, pakitanggal ang face mask mo. Para sumikat Yes, Your ka. Honor. Ano masasabi mo? Ay, wala po katotohanan po ang sinasabi ni LB po. Kasi lagi po ako sa biyahe. Kung yung pag-inom naman na sinasabi niya, kasi pagod ako minsan, bumibili ka rin isang gin. Kalahati na po. Ano po? May inom din po ako. Lagi ka raw lasing. Hindi po. Pag lasing ka daw, pinagdidiskitahan mo to si Aling LV. Hindi po. Tinatapunan mo ng lamesa, initsa mo ng lamesa. Wala po. Wala katotohanan po yan. Pero nasaktan niyo siya. Hindi po. Kahit kailan. Opo. Kontra doon sa sinasabi ni Aling LV. Wala po. Kahit kailan, pero yung asawa mo nanakit. Hindi ko po alam. Hindi ko po nakikita po kasi lagi po ako sa biyahe. O lagi ka lasing, kaya hindi mo nakikita. Hindi po. Hindi ako lasing po. Bira lang ako po uminom. Sabi ni Aling LV, halos gabi-gabi, Hindi po. uminom ka. Walang po katotohanan po yan. Ibig sabihin, hindi mo nakikita yung asawa mo. Minsan nakikita ko po pagdating ko po na galing biyahe, pagbaba ng Ano ba kunting trabaho paninda mo? namin po, nagdi-deliver trabaho po mo? ako. Ano trabaho mo? Bumibili po ng paninda tapos nagdi-deliver din po. Bumibili ng Mga paninda namin po na gulay. mga gulay Opo. sa palengke. Tapos, tindahan ninyo. Opo, saka dinideliver po yung iba. Anong oras? Anong oras trabaho mo? Bali pag ang oras yun po, kahit hanggang hapon, hanggang uwi kami na makapag-deliver po. Usually, anong oras ka umuwi ng gabi? Ay minsan po mga 5, alas 6 po. Maaga. Opo. Anong oras ka umiinom? Ay minsan po bago ako kumain, may mga bili Saan ako ka isang umiinom? gin. Mga kalahati po, siguro wala akong Saan kasama. ka umiinom? Sa bahay o sa labas? Hindi po, sa bahay po. Sa loob ng bahay. Aling LV, nakikita mo ba yung amo mong lalaki umiinom sa loob ng bahay? Opo, sa tindahan. Doon po siya nag-iinom sa may kusina. Sino kasama? Siya lang po. Minsan, pag marami sila doon, yung boy namin, pag nagkakatay po sila ng baka. Saan sila nagkakatay ng baka? Doon sa tindahan? Sa palengke? Sa kakatayan po ng baboy, yung anong tawag doon? Opo. Alam nyo, pinapaalahan ko lang itong dalawang kayo mag-asawa. Kung natatanda ninyo, meron isang kasambahay nung araw, nagangalang Bonita Baran. Yung amo, yun, mag-asawa rin, of Chinese descent. Pinapunta ko rito nung pangalawang termino ko bilang senador. Pinlansya po yung muka ng kasambahay. At nagsinungaling dito sa komite. I am warning you, both of you. I'm warning both of you. Dahil pag oras na napatunayan namin na kayong dalawa nagsisinungaling, pakukulong ka namin. Okay? Yung dalawang amo, yung mag-asawa nung araw, yan ang lansya ng muka kay Bonita Baran. Nasintensyahan yun. Habang buhay. Reclusion perpetua. Namatay na lang yung among, yung babae.
nakukulong habang buhay sa Muntinlupa, yun ang lalaki. Pag kayo nagsinungaling dito, ganun din mapupuntahan ninyo. At seryoso ako dito. Seryoso ako dito sa kaso nito. Kaya nagkaroon ng batas kasambahay dahil kay Bonita Baran. Dahil sa pagmamalabis, pagmamaltrato sa kasambahay. Huwag kayo magsinungaling. Kayo pa lang, parang sa akin pakiwari, parang sisinungaling na kayo. Magkakaroon pa tayo isang pandinig, isa, dalawa pandinig, ay, kung gugustuhin ni Senator Tolentino. Dali mo yung mga anak mo. O isang anak mo na hindi minor de edad. At yung ibang witnesses, yung si Senator Tolentino, yung Dodong, para malaman natin buong katotohanan. I'm warning you guys, both of you. Kahit magagaling mga abogado mo, kahit magagaling sila, kumuha ka ng pinakamahal na abogado, pinakamagaling na abogado, pero pag nagsisunungaling kayong dalawa, pakukulong ko kayo. Maniwala kayo. Salamat, Mr. Chair. Thank you, Senator Estrada. Before may lunch sa inyo, pwede naman kayong kumain habang nagko-conduct tayo ng hearing. Hindi ko lang alam kung makakarating yung ilang mga members pa ng committee kasi nasa isang pagdinig ngayon, sina Senator Tulfo, nasa Senate Electoral Tribunal. Pero gusto kong tanungin before that, may we ask the committee secretary to administer the oath to Attorney Padulyon of the Department of Justice as a resource person here. Attorney Padulyon, can you please rise and raise your right hand? Go ahead. Do you swear to tell the truth and nothing but the truth in the Senate inquiry? I do. Thank you, State Prosecutor Padulyon. Maria P. Guillermo Villar, nandito po kayo? Yes po. Pakialis na siguro yung face mask para... Nahawak namin ng kumiting ito ang iyong sinumpang salaysay. Nakalagay dito na ikaw ay naninirahan ngayon sa Mamburao, Mindoro Occidental. At nakalagay din dito, nakasambahay ka bago pa mag-Mayo 2023 hanggang June 2023 ni Danica Jerlyn Garcia Ruiz na nakatira sa barangay Palocan West, Batangas City. Sino si Danica Jerlyn Garcia Ruiz? Anak po siya ni Ate Franz po tsaka ni Kuya Jerry. Anak. Apo. Ilang taon na to? Hindi ko po alam kasi hindi ko po siya natatanong kung ilang taon po siya. Hindi, pero sa itsura. Nasa 18 po kasi grade 12 na po siya, graduate po ng grade 12. Grade 12. Hindi siya nakatira sa Mindoro, nakatira siya sa Batangas City. Opo. Bakit? Bukod na nag-aaral? Kasi po nag-aaral sa Lyceum. Ito yung gustong ipatawag at narinig naman ni Asek Dumlao ni Senator Estrada na 18 anyos na sa ngayon naninirahan bukod, may sariling bahay sa Batangas City. Opo, naupa po, apartment. Sa Batangas City. So hindi ito talaga batang musmos na kailangan ng guardian, may sariling diskresyon na at naninirahan ng bukod. At noong Mayo taong ito, dinala sa inyo si Manang LB. Opo. Dinala, sino nagatid? Si Kuya Jerry po. Jerry, pwede mong ituro? Nandito ba yung Jerry? Sino ba ang Jerry? Ruiz po. Ang Pablo Ruiz at Jerry, isa yon. Nickname niya, hinatid. Opo. Hinatid si Manang LB sa bahay ni Jerlyn Garcia Ruiz na anak. Opo. So dinala siya doon para magpagamot, para magpagaling, Para ipagamot po. para ipagamot. Kasi ano itsura na niya yun? Yun na po ang itsura ni Ate LB. Bulag na po siya nung dalhin doon. Yung ngayon, papagamot sana saan? Sa Batangas City? Saan? Diyan natin po sa Batangas City. Sa Batangas City. Matanong ko po si Dr. Nico Valentino Magalona, meron ba hong attempt sa inyo na dalhin ang isang nagngangalang LB Vergara para ipagamot? Sir, dumating lang po yung patient sa ER. Ako po yung duty. Ito pong dinala sa inyo ay nitong may kaso na o noong Wala pa po, sir. itong Mayo po, yung Mayo 2023. Initial po is June 29 po, sir. Nakita ko po siya sa June ano po? June? 29 po, sir. June 20, anong year po? 2023 po, sir. 2023. Sino po nagdala? Yung relative po. Relative, hindi po yung mga Ruiz.
Yes po, sir. Ito yung na-rescue na, nakatakas na. Yes po, Your Honor. Ayun. And requested po for medical legal po, sir. Oh, requested for medical legal. So ikaw, Maria P. Villar, kasambahay ka din sa mga Ruiz doon sa bahay ng anak. Opo. So kung saan natutulog si LB, doon ka rin. Opo. Magkasama kayo. Ano na ikwento niya sa inyo? Wala naman po siya nababanggit. Pero hindi ka ba nagtataka na yung katatayuan niya ay kakaiba? Hindi po. Kasi noon ko lang po siya talaga naging kasama din nung ihatid po doon ni Kuya Jerry. So nung hinatid nung Jerry, iniwan lang o binantayan pa? Iniwan na po. Iniwan doon sa 18 anyos na anak. Opo, iniwan po sa amin. So ano sabi ng 18 anyos na anak? Wala po. So iniwan doon. Pero si Manang LB, natulong-tulong din sa iyo. Opo. Nagwawalis-walis po siya pag minsan. Nagwawalis din. So, Senator Estrada and members of this committee, it would show that when LB Vergara was transferred apparently for medical assistance to a place in Batangas City to a member of another Ruiz, the member of another household of the Ruiz family, she was also asked to continue the same work as a household helper. Nagwawalis-walis, ano pa? Tulong din magluto? Hindi na kasi bulag na nga siya. So, Minsan po naglalampaso. Siya po ang may gusto nun. naglalampaso. So, umalwan-alwan yung trabaho mo. Maalawa naman po sa Nabawasan. So, ang trato sa kanya bilang kasambahay din ng mga Ruiz. Opo. So, nagtrabaho siya doon. Tapos, meron pong binanggit kayo sa inyong sinumpaang salaysay dahil sa awa nyo kay LB, ay kayo ay nag-post sa Messenger kung sino ang nakakakilala, quote-unquote, kung sino po ang nakakilala kay LB Vergara o Silvera Vergara, nandito po siya sa Caloocan West, Batangas City. Kayo po ang nag-post sa Messenger? Actually po hindi po ako nag-post. Sa Messenger lang po, nag-message lang po ako sa mga kapatid ni Ate LB. Pina-search niya po sa akin yung mga pangalan po ng kapatid niya. Tapos, minessage ko na lang po na kung kilala si Ate LB. Kasi po, uuwi pa ako kinabukasan ng Mindoro. Uuwi kayo ng Mindoro. So, nung umuwi ka, naiwan siya mag-isa ron? Hindi ko po siya iniwan. Inantay ko pong makuha siya ng mga kapatid. May dumating na kapatid. Sino yon? Si Ate Baby Lou po at saka si Ate Gloria. Ang Gloria ba ay yung tasing? Ayun, kayo po yung nasa likuran. Kayo po ay nanumparin kanina, di ba? So, kinaon na sila. Ikaw ang tinatanong ko, sinundo na. Saka ka pala nakaalis. At 30 pa po ako nakaalis nun. So, kailan dumating yung sinasabing may 20,000? Nung, nitong, kailan ba? June? June po kami nagpunta ka na Ate LB sa Simlong po. So, sa madaling salita, nung dumating sa Batangas City si LB, hanggat siya ay makuha ng kanya mga kamag-anak, yung Baby Lou at anong pangalan ng isa? Gloria po. Gloria, ganong katagal? Bali po nakuha na po si Ate LB ng mga kapatid bago pa po ipaano yung Oo nga. 20,000. Nahuli pa yung 20,000? Nung nakaalis na, tsaka hinabol yung 20,000. Opo. Nasa kapatid na po si Ate LB. Kanino nakarating yung 20,000? Kanino sinabing may 20,000? Doon sa anak? O nalaman mo? Actually po kasama ako. Nalaman nung inaabot yung 20,000. Pero ganito ang tanong ko, ganun katagal simula nung dumating sa Batangas City hanggat makuha uli ng kanya mga kamag-anak si Manang LB? Bali po nakuha po si Ate LB ay 28. Hindi, ganun katagal ka nanirahan sa bahay? Bali, umabot din po ako ng 3 months. March 16 po ako nag-start. June 30 po ako nakauwi. Hindi, si Manang LB, ganun katagal tumira sa Batangas City? 1 month po, mahigit. Mahigit isang Opo. buwan. Mahigit isang buwan. So siya ay naging tumulong-tulong din, nagwawalis, hindi na ipagamot. Hindi po. Binigyan ng sweldo sa Batangas City? Hindi po. Hindi rin binigyan. So nung dumating yung mga kamag-anak, nagpasalamat sa iyo at ikaw ang nag-post sa Messenger, kaya siya nakupkup muli, nakuha na rescue. Yes. Dumulog kayo sa Batangas City Police? Hindi po. Hindi rin. Dumulog kayo sa barangay? Hindi rin po. Ninenervyos ba nun si Manang LB? Nag-iiyak lang po siya. Nag-iiyak dahil baka balikan siya nung amo o ano? Hindi ko po alam. May trauma pa, gano'n, naninervyos. Opo. May turn my attention now to State Prosecutor Fadulyon. Yes, Your Honor. Would you believe, this is just hypothetical, would you believe that since the alleged torture and inhumane treatment was started in Mindoro, Mamburao, and thereafter she was turned over to one of the family members, the same members of the family of the employer,
And for more than a month, she has to endure the same suffering, continuing the same household services as an employee. And apparently, hearing from Mrs. Maria Febillar, she has endured the psychological trauma. Would you believe, sir, State Prosecutor, that the elements of an alleged crime might be considered as continuing even though in another jurisdiction, not just in Mamburao, but likewise in Batangas City as well? Patuloy po yung kanyang maltreatment, hindi lamang doon sa Mamburao, dahil nandun pa siya sa pagkandili ng isang miyembro ng pamilya ng Ruiz, at hindi rin siya sumusweldo ron, violation din ng batas na binalangkas ni Senator Estrada, at siya ay ninenervyo, siya pa rin na nagtatrabaho doon, at napilitan na nga mag-post sa Messenger yung kasamahan niya na kasambahay din para siya ay ma-rescue ng kanyang mga kamag-anak. So, meron bang elements ng crime na kung sakali, we're just stating this hypothetically, academically, na nangyari din doon sa Batangas City, aside from Mamburao? Based on the hypothetical question of Your Honor, I would agree, sir, that there are violations. There would be violations, and it would transcend one jurisdiction since nalipat ho siya sa ibang lugar, and it would be considered as probably a continuing offense, but it would be an entirely different offense as the one, yung violation ng RA 10361. The new offense, if it is an entirely, paliwanag niyo po yun. Kasi kung continuing offense, edi tuloy-tuloy lang yun from the start to the culmination. So, is there another offense committed separate from the original offense in Mamburao, Yes, separate independently and committed in Batangas City? Yes, Your Honor. Again, without prejudice to the ongoing investigation, it would appear from the facts of the case that apart from the violations of yung law, yung 10361, each act of each inhumane treatment may be considered as one act. And if it is transferred, lumipat po siya ng ibang lugar, meron pong ibang posibleng violation din. Kasi if the person was detained against her will, kung hindi niya po gusto at siya po ay pinanatili sa pangangalaga ng pareho ding mga tao o kamag-anak ng mga tao na yon, nagpapatuloy lang po yung pang-aabuso na ginagawa sa kanya. So in that sense po, continuing siya kung nagsimula siya sa isang lugar at inilipat siya sa ibang lugar para ipagpatuloy yung pang-aabuso na yon. Salamat po. Lalong-lalo na kung yung pangako ay dalhin siya sa pagamutan at hindi naman siya dinala sa pagamutan. Ganun ba ang sinasabi mo, Miss Villar? Hindi siya dinala sa pagamutan? Hindi po, kasi daw po nag-iipon pa ng pampagamot. Nag-iipon pa ng pampagamot. Sila Ate Franz po at saka si Kuya Jerry. Natanong ko kahit sino po ang sumagot sa inyo, hindi, dinala nyo sa Batangas para ipagamot, pero hindi naman maipagamot kasi mag-iipon pa ng pampagamot. Totoo po ba yan? Yes, Your Honor. Kasi po nagdi-deliver lang po kami ng sibuyas. Tapos nung inutang yung sibuyas namin, hindi kami nabayadan. Pero po, Your Honor, June 27, kinausap ko ang Ate LV nung gabi. Sabi ko po, Ate LV, pasensya ka muna, pahintay-hintay muna, maniningil lang ako sa napautang kong sibuyas, tapos ipapagamot kita. Ang sabi po ng Ate LV, yan alam mo Ate LV, ang sabi ko sa iyo, diga po, sabi mo sa akin, sige te, padala mo lang ako ng damit, tapos allowance. Diga po, biniro pa po kita, magkanong allowance gusto mo te? Diga sabi mo po, kahit 1,000 lang, 100 lang, pambili ko lang ng merienda. I'm sure hindi nyo nabasa pa itong sinumpang salaysay ni Miss Maria P. Guillermo Villar. Nabasa nyo na ho? May kopya kayo? Hindi kayo binigyan ng abogado ninyo? Wala pa po. Wala pa. Kasi sinabi nyo, kinausap nyo si Manang LB June 27. Ayun. Nakalagay dito sa sinumpaang salaysay ni Miss Maria P. Villar, noong June 27 din, ay nakiusap sa kanya si LB na kung pwede ay tulungan siya. Makita niya ang mga kapatid niya na di umano'y naninirahan din sa Batangas City at ang pangalan ay Gloria at Baby Lou. Ito po yung sinumpaang salaysay ni Maria P. Villar na nakiusap sa iyo si LB na tulungan siya noong June 27. Ito naman, sinasabi ni Mrs. Ruiz, noong June 27 din, ay kausap niya si LB na kahit 100 pesos ay bigyan. Pang-allowance daw po. Ang tatanungin ko ngayon ay si LB. Sino ang nakausap mo noong June 27? Si Maria Villar o si Franz Ruiz? Sa Ate Maria po, Na nakiusap ka na? na pakihanap po yung mga kapatid ko. Ayun. So, si Mrs. Ruiz, nakausap mo ba noong June 27? Sa Hindi po.
na kahit daw 100, bigyan ka? Hindi po. Hindi totoo yon. So narinig niyo, Ms. Ruiz, pero ang tanong siguro din ng committee, may pinahabol kayong 20,000 na di umano'y napag-ipunan, bakit hindi muna yan ang pinauna sa gastusin sa ospital? Magkano ba ang gastos sa ospital? May, Dr. Magalona, pagtanggap sa inyo, 20,000 ba kagad o pwede pong down payment? Depending po on what procedures will be Hindi, done. nakita nyo ngayon. At the ER po, sir, no procedures were done po. Medical legal lang po. Kasi mag-iipon pa raw pero may 20,000 na padala. Kaya na ba sana yung 20,000? Kung ipapass through po natin sa Malasakit Center and sa ating social service, Kaya. mukhang kakayanin man po, sir. So, Senator Estrada, wala muna akong karagdagang tanong. Itong sinumpaang salaysay ni Maria P. Guillermo Villar ay nagpapatunay na siya ay dinala sa Batangas City at sa Batangas City hindi naman siya nadala sa ospital. Bagkus ay siya pa ay napatigil doon sa bahay ng anak ni Mrs. Ruiz kung saan siya tumigil ng mahigit isang buwan at kung saan siya ay nagtrabaho din bilang kasambahay. At sa ngayon kay State Prosecutor Padulyon ay maaaring i-consider ito bahagi ng isang continuing offense na nagsimula sa Mamburao papunta po sa Batangas City, although pwede ring separate offense. Sa susunod pong pagdinig, unless may tanong pa gusto ko pong makapagtanong yung mga wala rito, si Senator Tulfo at si Senator Padilla na kanina pa nagsasabi na hahabol pero medyo matagal-tagal na. May mga hearing pa ho ngayon na padating, ay pinapakiusap po natin na sana yung pakiusap ni Senator Estrada, makasama rito yung si Dodong at si Jerlyn Garcia na kumupkop ng huli kay LB. At tatawagin din natin sa pagkakataong yon si Baby Lou at saka si Gloria. Ang bago siguro magtapos si Senator Estrada, tanungin natin itong Dole, ano naman ang ginagawa ng Department of Labor and Employment tungkol sa kasong ito at kung paano sila makikibahagi dito. Yusek Benjo Benavides, ikaw naman, magandang tanghali. Magandang tanghali po. Alinsunod po dun sa mga umiiral na patakaran. Kami po, ang DOL po ay nakipag-ugnayan na sa pamilya ni Ginang LB para po habulin yung mga labor-related claims. At para po mabigyan po sila ng kaunting kapital para makapagsimula ng isang negosyo. With respect po dun sa labor-related claims, nakausap na po ng aming kawani sa Batangas City. Totoo po na ang workplace po niya ay dun po sa ibang region. Pero kami po ay, ang rules po namin kung saan po naka-reside yung isang manggagawa, pwede po namin iproseso yung kanyang mga claims. Kailangan lang po namin ng konting detalye, katulad nung kailan ba talaga siya nagsimulang magtrabaho, siya ba talaga ay pinasahod o hindi. Sa mga pagkakataong meron pong factual issue kung nagbayad o hindi, ang ating pong patakaran ay ang burden of proof po ay nasa employer. Kailangan po magsumite ng convincing evidence ang isang employer para magpatotoo na talagang binabayaran po ang isang manggagawa, hindi lang po ang isang kasambahay. Interestingly, Mr. Chair, si Ginang LB po ay hindi lamang maituturing na isang kasambahay sapagkat siya po ay pinagtrabaho sa isang industrial na undertaking. Sa makatuwid po, Mr. Chair, ang kanya pong applicable... Paano industrial? Ano po, mayroon po kasi tayong tinatawag na wage rate para sa mga kasambahay. Mayroon din po tayong tinatawag na wage rate para po sa mga manggagawa na ini-employ po sa isang retail establishment, sa manufacturing establishment. Sa pagkakataon pong ito, at base na rin po sa provision po ng batas, si Ginang LB po ay hindi lamang po pinagtrabaho bilang isang kasambahay, kundi bilang isang manggagawa doon po sa sari-sari store nung pamilyang Ruiz. Dahil po doon, ang applicable wage rate po ay hindi po yung wage rate ng isang kasambahay na mas mababa, kundi po yung applicable minimum wage rate po ng isang kumpanya o ng isang negosyo, maliit man o malaki, base po sa umiiral na wage rate order ng Region 4B. Yun lamang po, Mr. Chair. So, narinig niyo po yun na kasi nagtrabaho sa gasolinahan, hindi naman siguro sa gasolinahan, sa tindahan, doon sa karnihan, doon sa grocery, kaya iba daw yung sweldo. Matanong ko, kayo nang tanungin ko, Mrs. Garcia Ruiz, meron ba hong employment contract? Wala po, Your Honor. At saka hindi po nagtrabaho ang Ate LB sa may karnihan, hindi rin nagtrabaho sa tindahan. Isang araw lang po yun yung bagong pasok niya po, Your Honor, na sabi ko, tignan ko kung saan siya, kung marunong siya magtinda. Isang araw lang po yun ng August 11, 2019 sa loob ng palengke. Pero sinulduhan ko po yun siya, yung isang araw na yun, tapos continuous na po siya sa kusina.
po sa Talipapa, hindi ba maraming beses daw yun? Nasa karsada pa kayo, sa inyo na nanggaling yon. Ay, yung tiyanggian po ng 2020 ng January hanggang March po kasi sarado na po ang tiyanggian sa kalsada. Tagahatid lang po yan sir ng mga ulam doon kasi may mga boy po kaming mga kasama, Your Honor, at saka mga pagkain, Your Honor. Manang LB, tama ba yun? Sa bahay ka lang daw, hindi ka sa tindahan? Tagahatid lang po. Tagahatid ka lang daw? Hindi po, minsan po pinatitigil po ko doon sa Tianggian. Sabi niya, dito ka lang muna at para may kasama kami. Sabihin, ilang beses yon? Pag araw po ng Biyernes, tuwing Biyernes po, pag may Tianggian, Gano'ng katagal yon? 8 oras? 8 hours? parang hanggang tanghali po kami doon eh. Simula madaling araw? Opo, So tuwing Biyernes, ikaw ay nasa Tianggian. opo, sinasama nila po ako minsan. Yung Lunes, Martes, Linggo, Sabado? Andun lang po ako sa loob ng tindahan, sa may kusina. Tinipirmi na nila ako. Sa tindahan, nagtitinda ka? Minsan po, pinapatulong po nila ako doon. Sa kusina, nagluluto ka? Minsan po, no, Bakit? Meron bang karinderya? Meron bang restaurant na maliit? wala po. O, Yung, ang niluluto, yung pangkain nyo? opo, yung mga pagkain namin. Hindi binebenta? Pa, Hindi binebenta? pinapaluto lang po sa amin, sa akin Hindi, po yung minsan. niluluto nyo, hindi paninda. Minsan po, yung po galing sa tindahan. Doon kami kumukuha sa tindahan. Hindi ho, yung inyong niluluto ay binebenta ba sa mga ibang tao? May karinderya? Hindi po. Pagkain nyo lang? Opo. Ayo. Pero ikaw, may kontrata ka bang pinirmahan? O ikaw pumasok bilang kasambahay ba? O kung ano, may kontrata ba? O wala na? Wala po. Sabi po sa akin, o doon ka muna lang sa kusina muna. Pag wala ka nang ginagawa sa kusina, pwede ka tumulong dito sa tindahan. Yusek Benjo, so did they violate the Batas Kasambahay? Referring to these spouses. Yes, Mr. Based on the narration of facts in this committee, yes, Mr. Chair. All right. Dapat malaman ng mga abogado niyo ito. Ginang Franz, pinagamot niyo ba siya dati? Noong 2019, 2020, 2021, 2022? 2019, hindi po, Your Honor. Bakit? Kasi po Bakit ngayon lang 2023 siya balak pagamot, ipagamot? siya po nagsabi sa akin, Your Honor, nung paalis po ako, sabi niya, ate, pag ipa-check up mo na lang ako at ipagamot mo ako para gusto ko uli magtrabaho. Yung po sabi niya sa akin, Your Honor, o sige kako at luluwas kami bukas, Your Honor, kako po. E di sabay ka na sa amin, sabi ko po, nung nag-deliver naman kami, sadya talaga na, din at hindi kami nakasingil ng sibuyas, iniwan lang po namin sa Balintawak ang sibuyas, hindi rin po kami nabayadan. Pero ang sabi, the Provincial Entrada, sinakay daw sa truck ng sibuyas, wala naman siyang kasama. Mayroon po, Your Honor, yung kasama niya, kasi doon po sa unahan, Your Honor, Sabi niyo kasi sasamahan niyo. Sinamahan niyo sa truck ng sibuyas? magkakasama po kami, Your Honor, na lumuwas. Opo, Samahan mo ba sa truck ng sibuyas si Aling LB? magkakasama po kami. Pero doon nga lang po kami sa unahan banda kasi puno po. May kasama siya sa likod yung isang boy namin. Pero po ang biyahe ng mula sa amin hanggang sa pier po, wala pa pong 30 minutes. Tapos sa barko po, open po yun. Pwede silang bumaba, pwede silang gumala, pwede silang umakyat sa taas. Masyado makakagala kasi bulag na nga eh. May kasama po siya, Your Honor, yung isang boy po namin. Sabi niya, dito na lang kami ate, upo na lang kami dito. Pero nakataas po yun. Tapos pagdating po sa Batangas, Your Honor, kunting oras lang din po, apartment na rin po ng anak ko, tinitirhan na din po. No further questions, Mr. Chair. It's due The to the committee has lateness of the hour, and I urge this committee under your stewardship to conduct another hearing together with the presence of, if we can invite Dodong. Dodong, Committee Secretary, you're directed to secure the attendance of J.R. Dimines, Dodong, as well as the person named as JM and Patrick. Try to secure their last names. We can dispense with the presence during the next hearing. We can dispense with the presence of the other doctors here. We can just probably have one representative coming from the medical profession. Opta siguro, Opta. O, kayo na lang po ang pumili. Mo nagugutom na si Dr. Opta. Nandiyan naman yung pagkain nyo. Nandiyan naman yung pagkain nyo. We can dispense with the presence of the DSWD Mindoro Occidental, as well as, saan po kayo ma'am? Yung Miss Cueto? Saan po kayo, DSWD? Batangas City po, Your Honor.
Siguro, CSWD o Batangas City malapit, po. malapit lang naman kayo. Siguro kasama pa kayo. Yes po. We can dispense with the presence of one of the police officers here unless Senator Estrada, sinong pababalikan natin sa police? Wala na siguro. Wala na, we can dispense with the presence of the PNP. What about Barangay Captain Fatal? Yes, Mga kampanya ka pa, Kapitan. require yata ni Senator Tulfo yung kanyang presensya sa susunod na hearing. Kasi wala si Senator Hindi na Tulfo. makapangampanya si Kapitan. Nag-file ka ng certificate? Yes, Your Honor. Kailan ba kampanyahan? October 19 po to 28. Dapat siguro bago magkampanyahan, nakapag-hearing na tayo. Matagal pa naman eh. Marami lang kaming budget hearing ngayon, kaya nahihirapan kami magawa ng schedule. Nagpapasalamat po ang committee ito. No, before that, again, I would like to issue this stern warning to the spouses, Pablo and Franz Garcia. You might suffer the same fate. Katulad ng sinabi ko kanina, yung mga amo ni Bonita Baran na nasintensya ng regulasyon perpetua. Kita niyo naman yung kasambahay, si Aling LB. Inakita niyo yung kondisyon niya. Nabulag, halos hindi na makakita, halos irreparable na yung damage sa kanyang mga mata. At sino gagawa nun? Walang gagawa nun. Sumasagot si Aling LB, she's not being coached by her legal counsel. Tuloy-tuloy yung sagot niya. Sumasagot kayo, binubulungan pa kayo ng, although nothing against it. That's your right. Pero of course, as an observant, nakikita ko kung sino nagsasabi ng totoo. Di ba? Ang galing ni Mrs. Ruiz. Dapat ito nag-artista, hindi mo malaman kung ano magiging role niya. Isa bang luka-luka, baliw, o isang taong grasa na nawawala sa sarili. Naku po, napakagaling umakting. Sobra. Sinong uminit ang ulo? Sinong kumulo ang dugo? Ako, nag-init ang ulo ko. Grabe. Palakpakan kay Mrs. Ruiz. Ayan, salamat sa inyong lahat, sa mga walang sawang sumusubaybay sa akin. Thank you po ng marami. Genius TV, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please subscribe niyo naman po ako. Thank you. God bless po sa ating lahat. Bye. Ingat po.